Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Bulan sa 1 million pesos nga danyos gibilin sa sunog sa barangay Mambaling. Kampo ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez gihangop ang TRO sa Korte Suprema. Usa sa mga nakaluwa sa pagpamusil sa Lapu-Lapu City nangayo og tabang. Og duha ka iro nga nakisinulog sa kalsada, good vibes ang hatod sa netizens. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Pito ka mga balay ang gilamoy sa sunog nga nahitabo sa Sitio Alaska, Barangay Mambaling, sa Dakbayn sa Subo, pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Sa maong hitabo, tulo ang nangaango lakip na ang inahan nga migakos sa iyang mga anak aron di maigo sa kayo. Dugang detalye niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? May medyo sunod-sunod ang sunog na nahitabo karon sa atong lokalidad. Din usa niini ang nahitabo sa Sitio Alaska, Barangay Mambaling, Cebu City. Nangapaslot ang bukton o kamot nining 47 anyos nga inahan human mabantang sa kayo. Wa niya baliha ang kainit sa kayo basta dili lang maunsa ang iyahang duha ka mga anak nga iyahang gigakos. Naalimungawan sila dihang pagmatan nila dako na kaayo ang sunog ug naglisod sa pagbadbad sa wire silang gihimong trangkas pultahan. May na lang kay nagkursunada ang iyahang manghod nga maoy midasmag sa pultahan ug didto na nakagawa sila sa ilang Pinoy-anan. Gayong dito sa ilahang balay nagsugod ang sunog apan wa sila masayod unsa ang hinungdan. Ako bang kuha ko mga bata mo to kay yang ako kung silang giana ba kayang kayo dako naman. Kuya sige may kana di man may makagawas may gani kay nakadungog ako manghod sa babaw nidagan mo to gisikaran niya ang pultahan ay kung wala pa maluto mi. Pag tunan ko kusog naman kayo gidagan din ako akong guwang niya kay ang nisugat ng kayo naman nag kuan ko malilo ba niya ako gitabang kay sige trap naman sila sige sa glugnot diya gipagpati na ako sa pultahan pito man ako pat bang mo to gipagawas nisuod ko ako bubog tubig di na madaan inaog lang sa pagbalik. Pasado alas 3 gani kadlaw ni ulwa ang sunog nga milamoy sa pito kabalay din upat ang hingpit nga naugdaw ug tulo ang partially burned. Sa records sa Cebu City Fire Office, 6 ka pamilya ug 16 ka individual ang naapektuhan sa sunog. Nakadanyos kini og 750,000 pesos. Tulo ka mga tao ang na-record nila nga naangol sa itabo. Gisusipas ka bumbirohan ang hinungdan sa pagsilaob sa kayo nga may nakaingon sa sunog. May gani kay na dali ra gyud sahid maligi atong kan ba di na masiruhan ng lugar diha bitaw og sunog. Natin natala nga tulo ka mga na-injured nga paso ni sila. May gani wagid makadako gyud ang maong sunog ato ra ning gipasaka to first alarm. Nangayo og tabang ang mga biktima sa sunog sang litwa sila'y napunit nga mga butang. Ana sila karon gipahiluna sa gym sa Sitio Alaska ug giatiman sa City Social Welfare Office ang ilang pagkaon ug ubang panginahanglan. Akong bata lang ba wala gyud mga sinina sa gamay wa gyud. Pack meals for 3 days and rice and goods, then disaster kits. Samtang padayang gibisigahan sa Cebu City Fire Office ang nahitbong sunog sa Barangay Carita nga nakaugdaw og napo ka establishmento. Apil sa isusi ang giingong punduhanan og krodo sa dapit nga maoy nakaingon sa nasaksihan nga ball of fire ni adtong gabi sa Sabado. Brag di po ba nga taba kanang yarda mo gud ilang ang nahisgutan no yarda marag bagsakanan og mga kanang krudo diha ibutang o sa tuy mo na nga sa pagkakaroon lagi kuan po kita igong detalye. May bisan sa Marso pa ang Fire Prevention Month apan way puas atong kabumbirohan sa paghimog mga programa pagpahimangno sa atong mga kaigsuonan aron malikay sa sunog. Usa na nini ang paggamit sa kuryente nga mao'y numero 1 nga hinungdan sa pagsilaob sa kayo nga makamugna og sunog. May Alan Domingo.
Nakakuha og temporary restraining order gikan sa Korte Suprema si kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez kun diin gimanduan sa Korte Suprema ang COMELEC nga ibalik ang pangan ni Cortez sa mga balota nga gamiton sa eleksyon karong Mayo. Ang report ni Nico Sereno. Uban ang iyang legal team ug mga kaalyado, miatubang sa media si kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Gikalipay nila ang gipakanaog kagahapon nga temporary restraining order sa Korte Suprema. Kahinumduman, midangop sa labang hukmanan si Cortez, human mi desisyon ang COMELEC ug mipagawas og certificate of finality sa pag-disqualify kaniya sa eleksyon karong Mayo. Gumikan sa giingong material og false representation sa certificate of candidacy. Once the COMELEC begins or commences the reprinting of the ballots, the name of Mayor Cortez will be back as it should not have been removed in the first place. They gave the COMELEC and the private respondent 15 days to file their comment. It's for the main case. As to the TRO, it's already effective until lifted by the Supreme Court. Mayor Cortez is back on the race. Samtang nagpadayon ng press conference, miabot ang court sheriff ug personal nga giserve ang kamanduan sa Korte Suprema. Butang nga iyang gidawat ug gihangop. Dako kay ni natong kalipay. And what I've said, this is just a initial victory pa ni. Daghan pa kaayong proseso ng atong sundon. Naglaraw ang iyang mga kaalyado ug mga supporters magpamisa ug mag-prayer rally karong gabii agig pasalamat. Nagbunga sab matud pa ang mga prayer vigil nga gilusad nila aron dunggon ang ilang panawagan. Gabi nga kalipay kay ang among amahan kay wap ang mayor na Lutsig TRO asa na malagi ang mga piso. This ruling reaffirms our faith in the judiciary as a pillar of fairness and truth. Sa kauluhan, matud sa COMELEC, kung may ipaapas pa nga aspirant nga makakuha man og TRO sa Korte Suprema, aksyonan nila kini. Nagpuno karon ang COMELEC og add feature sa EMS o Election Management System aron mas daling maapas ang mga pangan sa balota. Sugda na pagbalik ang reprinting sa mga balota, human mahunong kini taliwa sa mga TRO nga gipagawa sa korte sa pipila ka mga kandidato. But in the meantime, again, we will proceed with the printing by Wednesday. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nabalaka ang lungsod sa Albuquerque sa lalawigan sa Bohol sa posibleng epekto sa ekonomiya sa lalawigan sa higayon nga sirad-an ang sanitary landfill tungod sa gingong kalapasan niini sa environmental law. Ang report ni Mark Reggie Abella. Nagpatawag og board meeting si Albuquerque Mayor Don Richie Buates, isip chairman sa Albuquerque Cluster Sanitary Landfill or ACSL. Sa ilang tigom, girepresentar ang mga nakitang problema sa landfill usan niini ang leakage o seepage sa retaining wall. Gipanag-iya ang landfill sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ug ang kagamahanan sa lungsod sa Albuquerque ang nagduma sa pagpadagan niini. Muhakot kini og mga basura nga moabot sa 25 ka mga trucks o 15.7 ka toneladang basura nga ilabay sa landfill. Gikan kini sa 18 ka mga lungsod nga maglakip sa Tagbilaran, Panglao ug Dawis. Nangayo ang mayor og pagtugot sa board sa ngayang buhaton sa landfill. Apan iyang gitataw nga andam siyang pasirad-an. Nangayo karon og tabang ang lungsod sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority nga maoy na nag-iya sa proyekto. Ngayon nga ma-reminded sila nga ang Albuquerque Sanitary Landfill is maugid na component sa tourism industry diri sa tuong lalawigan Bulanon, no? Once masirado gyud totally ang landfill, wa gyud tay turista madong dire kay mabaho ang Panglao, mabaho ang Dawis, mabaho ang Tagbilaran, mabaho ang Lubok. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabella. Balitang Bisdak. Dayag ang kasadya sa mga tao nga misalmot ug misaksi sa sinulog karong tuiga. Halos puno-puno ang kadalanan sa rota nga gibaybay sa mga dancing contingents. Lain-laing mga eksena ang naghatag og good vibes. Sama na lang niining duha ka mga iro nga nakabisti og sinulog costume. Kuha kini ni Rosemary Logroño Manalop niadtong Domingo pasado alas 6 sa gabii sa may Juana Osmeña Street, Cebu City.
Makita ang duha ka mga Shih Tzu nga giisa sa ilang mga tag-iya samtang niagi sa dapit nga nakadapit sa atensyon sa mga tao. Miangkon ang 31 anyos nga uploader nga usa siya ka fur mom sa 7 niya ka mga iro sud na sa 12 ka tuig. Maong di niya malikayan nga makyutan sa mga iro. Pahugyaw ang iyang post, Pet Senior o Pit Senior. Kung unsa man gani, basta ang importante ang duha ka mga iro nagsabwag og good vibes. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ipaubos sa psychological evaluation ang managsuong babay nga nanag-edad og 14 ug 17 anyos nga may reklamong gihilabtan sa kapuyo sa ilang apuhan. Ani ang report. Gipahibaw sa pangu sa City Social Welfare Office sa Lapu-Lapu City nga na-schedule na karong simanaha ang pagpaubos sa managsuong edad 14 anyos ug 17 anyos sa psychological evaluation. Ang naasoy mga biktima nagpakahilom ug gitago lang ang mapait nilang kasinatian sulod sa pipila ka katuigan nunod sa pagpanghulga sa kapuyo sa ilang apuhan. Mag-undergo to siya og kanang psychological evaluation and then mag-adgad ta sa recommendation sa psychologist. Kung thorough session pa ba na pa ba yung mga follow-up ng mga sessions. Then mag-agad pud mi na po, part man na siya, makita man na dito sa result or sa iyahang assessment sa psychologist. So, ready na ba po sila more integrate nga sa community ug balik. O garon malikay nga mabuli sa mga silingan, ibalhin og Pinoyanan ang mga batang biktima sa mga kabanay niini sa isla sa Olanggo. Gipaubos na usab sila sa modular learning sukad niadtong Lunes, Enero 13, human nila formal nga gisangat ang reklamo ngadto sa Lapu-Lapu City Police. Samtang ang mga ginikanan ipaubos usab sa counseling aron mapahinumduman sila sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak. Partly naging negligence no nga inaana na lang nato kaisi ipahulam atong mga bata. Yes, of course, natural. Mama man pud niya, maybe ang wala sila nagduda kay lagi lola. Nowadays mo na sa akong giingon nga dili gid ta magkumpiyansa bisag kinsa pa na, no? Kaya of course ang bata vulnerable gid to abuse. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa Lapu-Lapu City Police nga daduso na usab nila ang information batok sa 48 anyos nga suspitsado ngadto sa City Prosecutor's Office. Forward na ang mga papers sa piskalya gahapon. Then, daw wala pa siya gi-receive formally para na siya docket number na mga sensational crime is mo undergo siya og DC-20 tong sa ng DC-20 mag-case build up pa ang piskalya. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagprotesta ang mga militanteng pundok batok ni ining sigig pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang report ni Nico Sereno. Sa gawa sa usa ka gasoline station sa Barangay Sentro, Mandaue City, nagprotesta kaganihang buntag kining mga miyembro sa lain-laing cost-oriented groups. Gisaway nila ang padayong pag-umento sa presyo sa produktong petrolyo. Maunang hinaot sila, solusyonan kini sa gobyerno. Kailangan po talaga tanggalin ang excise tax, ang IBAT, kasi alam po natin malaking halaga nito ay matatapyas doon sa presyong umiiral sa ngayon. Pinagbibigyan ang kampritsyo ng malalaking kumpanya ng langis, no, in the expense ng mga mahihirap. Kaya, sino ba ang may kasalanan? Bakit lagi tayo naghihirap? Walang iba ang gobyerno mismo. Matod nila, karon lang tuiga, sunod-sunod na ang pagsaka sa presyo. Lakip na ang gikatakda ugmang adlaw. Sa ilang ihap, sa tuig 2024, muabot na sa 16 pesos ang aumento tanan sa presyo sa diesel, samtang 14 sa gasolina. Alam naman natin na kapag tumataas yung presyo ng petrolyo, ang kakibat niyan ay pagtaas din ng mga bilihin na halos hindi makasabay. Samtang may pahibaw na ang mga oil companies sa laing aumento sa presyo sugod ugmang adlaw. Muabot sa 2 pesos and 70 centavos sa presyo sa diesel matag litro. 165 matag litro usab ang aumento sa gasolina. Samtang 2 pesos ug 50 centavos sa kerosene. Dunay mo patuman sa aumento sa produktong petrolyo sugod alas 6 ugma sa buntag. Samtang dunay uban alas 4:01 usab sa hapon sa susamang adlaw. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Emosyonal ang Talisay City Sinulog contingent human ipahibaw nga bisan sa tanang kakapoy wa nila igsapayan human nga gawas nga nakahalad sila sa balaang bata, naka third place pa sa ritual showdown ubos sa sinulog based category. Ang report ni Femari Dumabo. Na emosyonal nga gipadayag dining magtutudlo ang iyang pasalamat ug kalipay human nga malangkat sa Talisay City contingent ang third place sa sinulog-based category atol sa Sinulog Festival. Matod ni Relinda Guzman, chair sa Talisay City Sinulog 2025 Propsmen, nga wa sila'y tarong katog kapinaso sa kasimana. Isip pa nga deboto sa balaang bata, wala hinuon nila kini igsapayan. Makahalad lang og maayong pasundayag atol sa kapistahan ug sa Sinulog Festival. Giisip nilang bonus nga nalakip sa top 5 sa 20 ka mga contingent. Ubo sa sinulog-based category. Ang ilang contingent ang adunay 96 ka mga dancers o 314 ka mga propsmen nga mga tinunan sa Talisay City National High School. Perting lipaya, miss, kay sa mo ang giagyan gahapon nga ang among call time is 3 a.m. na nami sa CNU nga hantod 10 o'clock sa gabi. Di lima mong giagyan. So pag announce nga winner me, dako kay kalipay. Number 1, walay mahitabo sa propsman. Number 2, walay mahitabo sa teachers. Then number 3, kana mudaog. Pisikal manggikapoy apan natambalan na kinimatod pa sa dihang malampuson ang Talisay City contingent sa pagpakita sa ilang grabing debosyon sa balaang bata, pinaagi sa pagsalmo sa Sinulog Grand Parade. Kini taliwa sa kapinapulo nila ka mga dancers nga gitabang tungod sa nagkadiyang sakit ug kakapoy atol sa pagpaygayon sa street dancing. Ilabi na nga nila natugdulan na po ka oras ang ilang pinaabot. Nakasayaw ra hinuon sila atol sa ritual showdown. Overwhelmed, overjoyed me nga naka-place yun ang City of Talisay. Tungod yun ni Senior Santo Niño, nakauyon gyud siya sa among halad. So na happy good me. So karon busy na kayo mi para sa repeat performance. Gipadayag ni Aznar nga dakong impact kini may labot sa relihiyosong aspeto sa Talisaynon ug tabang sa natad sa turismo sa Dakbayan. Sinulog sikat ba siya all around the world, and then nga ma-attach ang name sa syudad sa Talisay sa Sinulog, so dako kay siya og kanang sa ang turista ba ma-curious sila murag promotion jud sa niya sa syudad. Dako na kong pasalamat na sa ilahang gibuhat na halad ni Senior Santo Niño. Of course, importante maayo na makadaog, but mas importante ang nakahalad ta ni Senior. Viva Big Senior! Uban ni Marlon Melgazo, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pamilya sa nag-inusarang survivor sa nitabong pagpabusil sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City nanawagan og tabang pinansyal alang sa gastuhan sa tambalanan. Samtang mga sakop sa Maribago Emergency Response Unit misaysay sa ilang makalilisa nga kasinatian sa pagresponde sa hitabo. Ani ang report. Luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang 34 anyos nga si Antonio Sapotalo human mahiagom og samad pinusilan sa naong. Kagahapon, miuban siya sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ug sa mga kabanay sa tulo nga mga nakalas nga biktima sa City Prosecutor's Office aron masangat ang kaso batok kang Eduardo Taghoy Jr., 40 anyos. Na-file na sa Fiskalya ang multiple murder, 3 counts, then frustrated murder, then illegal possession o Comelec gun ban. Apan kaganihang buntag, gipabalik siya sa tambalanan alang sa follow-up check-up. Matod ni Antonio, padung lang unta siyang musugat siyang live-in partner nga nauli gikan sa trabaho, dihang kalit lang siyang gipusil sa suspitsado. Isa kong tao nga, sasabi sa partner, ngayon ko na pagkatawaran ng iyong kumain gabi, pusil matritso. Dali siyang midagan paingon sa balay sa iyang igagaw aron magpatabang nga mada sa hospital ug didto siya gida sa Barangay Hall sa Maribago diin gikuha siya sa ambulansya sa Lapu-Lapu City Rescue nga mo'y nagdaka niya sa tambalanan. Matod sa biktima, gawas nga napalta siya sa trabaho isip usa ka construction worker, apektado usab karon ang iyang pagkaon ug pagginhawa human ni burot ang iyang aping nga naigo sa bala.
Tanang lugaw-lugaw lang. Di ko kay ka banganga ba? Masilong na ako. Di ko ka ginawa. Babara. Samtang ang inahan sa biktima nanawagan karon og hinabang pinansyal. Miabot na karon sa 14,000 pesos ang ilang nagasto sa tambalanan ug hinuwaman ra nila kini. Nawagan sa diha sa malumog kasing-kasing nga ug intay makatabang sa anak nga voluntaryo bisag ginagmay lang man basta amo arang matabang-tabang sa gasto namo sa ospital. Sa bigas bahin, gisaysay usab sa mga sakop sa Maribago Emergency Response Unit ang makalilisang nilang kasinatian dihang miresponde sila sa nahitabong pagpamusil niya tung Biyernes sa gabi. Mato ni Grace Abing Cortez, gikinahanglan nilang moresponde gilayon sa dapit na hitabuan bisan kung gikatahong nagsigi pa og pagpamusil ang suspitsado. Kuha na mo atong pasyente, ma'am, naapod tong SWAT, ma'am, pero sa pag-ingon lagi nga, nibalik kuno ang kanang suspect, ma'am. Ningkuan sa pud mi, ma'am, safety sa pud sa akong kaugalingon sila, nagkabuwag man gud mi, ma'am, kay ilang giadto pud tong line nga kanang naangol man ba niya ako mo kuan ni ako ra babae na muntulo mo to ako nakasulod kog lain balay nya mo to nitago ako didto. Ang kaming duha nagkabuwag mi nya kini siya gisipti lang pud taon namo kay babae lagi pud na mao nang kaming duha pud nagkabuwag didto sa tumoy pud nya ako didto ko si kaduha nga kuan nga amo na pong gikuan gi tan-aw lagi nga pwede pa ba kuanon nga imbes driver round ako nitabang na lang gyapon ko nila kay ingon man tong nanawag diri nga daghay nangaangol pero as a responder mo response gid mi dito para maka-save og life nya unsaon naman puro man patay di na namo pili hilabtan pamulsohan gid namo tanan nya wala namang yun dead on the spot man gid sila. Hinuon na sikop ra usab dayon ang suspitsado sa mga sakop sa SWAT. Human kini namusil sa upat ka mga tao, miuli raw sab kini pagbalik sa ilang panimay. During the time nga to na-rush up siya, ang nag-ungot naman ang bala, napay duha ka live amo. Pero ni jam na yung armas. Wa na gid siya matunga na siya kasukol sa SWAT. Possible ato na say maigo ato sa SWAT or magka-enkwentro gid sila. Iyan naman gibuhian ang armas kay di naman siya kabaw mo treat sa unto pagtangtang ni jam. Ang suspitsado, gikatahong bag-uhay lang nakagawa sa bilangguan, nunot usab sa kalambigitan sa illegal nga drogas. Ubay Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nakamugna og paghuot sa trapiko sa sudlunong bahin sa Barangay Pook, Dakbayan sa Talisay, ang trailer truck nga nasangit sa mga cable wire. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda nga nakadawat sila og alarma pasado alas 2 gahapon sa hapon. Sumapa niini nga way sud ang container van nga karga sa truck ug padung unta kini sa grahian nga nimutang sa Pook. Dunay gitas-on nga 400 foot ang truck uban ang container van. Kay wa dayon makabantay ang driver sa truck, mitakilid ang container van ug dirit gyud matumba. Hinungdan nga wa paagi sa City Toda og bisan motorsiklo ang dapit. Hangtod nga nakuha ang truck. Nilanat og dulan sa usa ka oras ang paghuot sa trapiko ug naisyuhan og citation ticket ang driver tungod sa obstruction ug reckless driving. Matud ni Tumulak, gipasubay nila karon kung duna by permit ang kompanya sa truck nga magrahian sa maong dapit. Supak ang City Toda nga dunay trucking services sa mga sudlunong dapit sa Dakbayan. Makigtagbo usab ang City Toda sa mga telcos kansang mga cable wire nagyugong na usab. Amo pong i-review ang kining mga tracking services nga naa diyan dapita area sa Pook o ang area sa Biasong amo usang i-check on niya og doon na ba ni sila mga business permit kay doon na may ubang mga areas din sa Talisay nga during sa mo ang deliberation sa kining City Development Council ako udyong gi-discourage nga doon na mga tracking services nga naa sa mga hilit-hilit nga barangay. Gawa sa mga cast sa Widow's War, mga batang rilis, nakisinulog usab ang mga cast sa Binibining Marikit sa Cebu niadtong weekend. Report ni Mark Reggie Abella. Gawa sa nagunang ka sa bagong Kapuso Action Serye nga Lolong Bayani ng Bayan, apil sa nakisinulog ni atong Domingo ang duha sa mga mulangkob sa umaabot nga romcom ang Binibining Marikit na sila Thea Tolentino ug Tony Labrosca. Ang Binibining Marikit pangunahan ni Herlin Bodol nga makita sugod sa February 10 ug mamahimong parte sa GMA Afternoon Prime ug Sabado Star Power. Unang migawa si Thea nga mainitong gihangop sa iyang Kapuso fans kinsa iyang gikantahan ug mas na-inspire ang aktres tungod kay nakising along ang mga fans.
Susama usab sa kainit ang paghangop sa iyang co-star nga si Tony, wala usab magpalupig ang fans nga apil nga mikanta. Sa back-to-back Kapuso Mall Show, grabe ang paghangop sa mga Sugbuanon sa nagunang cast sa Lolong Bayani ng Bayan, nga sila Metro Manila Film Festival 2024 Best Supporting Actor Ruru Madrid o Shaira Diaz. Excited silang mapahibaw sa ilang mga Sugbuanong fans sa Kapuso Action Serye sa Season 2 sa Lolong Bayani ng Bayan nga nag-World TV premiere kagabi. Oh, it was so much fun. You know, every time pumupunta kami sa Cebu, Cebuanos always give us really good vibes, good energy. So maraming salamat and we're super happy to be spending Sinulog with you guys. Always grateful kami dahil talagang warm ang pag-welcome sa amin every time na pumupunta kami dito. And excited kami na mapanood din nila finally ang Binibining Marikit sa crowd, GMA. no? Oo. Tsaka nakikisabay talaga sila sa pagkanta. May nag-post sa natin sa Instagram na ang first na promo ng Lolong ay dito sa Cebu. Mismo. At Ng 2022. Yes. So, para ma-reunite kasama ang mga Cebuanos, syempre, ang sarap sa pakiramdam nun dahil sila ulit ang sasalubong. Yes, at iba talaga magmahal ang mga Cebuanos, di ba? Samtang, napuno sa aksyon ang pilot episode sa Kapuso Action Serye nga Lolong Bayani ng Bayan sa world premiere ni ini pagkagabi. Ang unta memorable lang nga kasal ni Elise ug Rolando nga mga karakter nila Shaira Diaz ug Ruru Madrid nahimong bangungot human adunay armadong grupo nga miatake. Gipaylaila na usab ang mga bag-ong makontra ni Lolong sa kinabuhi nila ni Elsie o gipakita na usab ang mga kalahi ni Lolong nga mga atubaw. Aduna bay happy ending ang kasal nila Elsie ug Rolando kana ang dungan tanga-tangaan karong gabi 8 PM sa GMA Prime. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabella. Balitang Bisdak. Napangandaman sa mga enforcer sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda ang paghuot sa dagan sa trapiko niadtong Domingo sa gabi hangtod na sa Lunes sa kadlawon human sa Sinulog Festival sa Dakbayan sa Subo. Apan nabantayan sa City Toda nga menos ra ang mga sakyanan nga miagi sa Dakbayan sa Talisay nga mopadung sa Southern Cebu. Ug nakurat na lang sila kagabi nga bagang duot sa mga sakyanan ang niagi sa mga major roads sa Talisay City. Nagsugod kini alas 5 pa lang sa hapon hangtod na sa alas 11 sa gabi. Hinungdan nga hugot nila kining gi-monitor o gilugwayan ng oras sa trabaho sa pipila ka mga traffic enforcer sa City Toda. Ang paghuot gikan gyud sa boundary sa Talisay City ug Cebu City. Hinuon wala ray mga natala nga disgrasya. Nakurat sad me, so man nga amo lang yung gi-monitor og maayo sila. So sa Sir Jake, inyong gipatas-an pod og oras Yes. ang traffic light ug going to South Gapon. Gipatas-an na mo ang going south unya human doon na yung mga personnel nga nag-standby sa intersection. Sud sa usa ka semana nga pagpatuman sa Comelec gun ban, napo ka mga tao ang nasikop ug napo usab ka mga armas ang nasakmit sa Talisay City Police. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. So kadadong Enero 15 hangtod na kagahapon siyam ka mga lalaki ang nasikop din duhan ini ang taga-Dakbayan sa Sugbog usas taga Lapu-Lapu City. Unang nasikop niadtong Enero 17 kining 20 anyos nga lalaki nga taga Sitio Lawis Barangay Pasil sa Dakbayan sa Subo nga naila nga si alias Kent. Nasakmitan siya og .357 caliber revolver ug duha ka bala sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay. Sa susamang adlaw nasikop usab ang usa ka 28 anyos nga lalaki nga taga Pasel, Cebu City gihapon nga si alias Lee. Nasikop siya sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay ug nasakmit gikan kaniya ang laing .357 caliber revolver nga adunay 3 ka mga bala. Human sa hapit usa ka oras nasikop sa Barangay San Roque ang usa ka alias Justin, 20 anyos nga taga Marigondon, Lapu-Lapu City. Matod sa hepe sa Talisay City Police nga nipakatap sila og PNP personnel sa dagadiyang dapit sa Dakbayan isip kabahin sa ilang intel operation batok ni adto mga tao nga posibleng muhimo og kagubot atol sa Sinulog Festival. Marunong din to mga loko-loko na to eh. Naka-in-place na yung mga plainclothes operatives natin sa area. So, ang mga tulo, meron tayong 24/7 na checkpoints yan sa daan. Yan din, ang dami, alam nyo naman, maraming entry points sa exit points dito sa Talisay. Kadalasan, minsan, iwasan lang nila yung checkpoint. Pero, sinasabayan talaga natin yung deployment ng mga plainclothes operatives. Samtang laing 5 nasikop sa pagpatuman sa search warrant human makadawat og taho ang Talisay City Police nga adunay na naghupot nga Talisaynon
mga dili lisensyadong armas. Subsub nila kini nga gihimo aron usab kalikayan pa ang mga shooting incidents ug uban pa mga kriminalidad sa syudad o silingang lugar, ilabi na nga ning election period. Dispatch our operatives. Ang in-anticipate natin is campaign against all forms of criminalities. So baka mamaya they will took advantage na mangawat diha or mang-hold up. Niadtong Enero 12, usa ka barangay tanod sa Lawaan 3 ang unang nasikop nga nakalapas sa Comelec gun ban sa Talisay City. Mga tukmang kasong ipasaka batok kanila. Uban ni Marlon Melgazo, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Camp Vicente Lucban sa Catbalogan City, Samar, napo kalibo ka mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas, Philippine National Police ug Philippine Coast Guard ipakatap sa nagkalain-laing dapit sa Eastern Visayas uban sa pagiglambigit sa Commission on Elections Region 8 aron mapabiling luwas, hapsay ug ligdong ang 2025 national ug local elections karong Mayo. Atol sa pagpahigayon sa Regional Joint Security Control Center Conference nga gipahigayon sa 8th Infantry Division sa miaging semana, ilang gituki ang seguridad nga ipatuman sa Region 8 aron mapabilin ang makiangayon nga eleksyon. Tutukan sa security forces ang 26 ka mga lungsod nga giila sa COMELEC nga election areas of concern. 12 niini giila nga areas of concern samtang 13 ang anaa sa areas of immediate concern. Samtang usa ka lungsod ang ubos sa under grave concern. Aron mapaligo ng seguridad, ang AFP, PNP, PCG checkpoints giumol aron tutukan ang 17 ka mga stations sa Northern Samar, 20 sa Eastern Samar, 23 sa Samar, 12 sa Leyte, 6 sa Southern Leyte ug 1 sa Biliran Province. Sila tahasan nga mupatuman sa COMELEC gun ban aron masiguro ang kalinaw sa dapit sa Region 8 sulod sa mga adlaw sa election period. Picked-up National Chairperson Estrelita Neng Tamano, gihatagan og honorary chairman sa Philippine JC Senate Foundation, usa ka non-profit organization nga nagduso sa service to humanity ug sa ubang katilingbanong mga programa. Ang report ni Mark Reggie Abella. Mitambong si Estrelita Neng Tamano sa induction and turnover ceremony nga gipisugdahan sa JCI Senate Philippines niadtong Enero 10 sa The Manila Hotel. Siya mao'y labing unang babae nga gihatagan sa ingon-aning kadako nga pasidungog ug mao'y nagbinugto nga ikaapat nga honorary chairperson sukad natukod ang Philippine JC Senate Foundation Incorporated. Giawhag ang foundation nga motutok sa pagdasig sa mga young leader ilabi na ang anaa sa mga lagyong dapit sa nasod. Iyang gipadayag ang panginahanglan nga adunay programa nga makaabot kini sa regional level. Si Tamano mo'y kasamtangang chairperson sa Federation of International Cable TV Association of the Philippines o FICTAP, ang labing dakong non-profit organization sa mga cable TV operators sa nasod. Gilangkuban ng JCI Senate Foundation sa mga JCI senators ang labing taas nga ranggo sa organisasyon nga maghatag niini ngadto sila mga sakop nga nakatampo og dako aron makabot ang ilang JC creed nga service humanity is the best work of life. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggiabella. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Nagkalain-laing weather systems ang makaapekto karon sa nasod. May balik karon ang shear line samtang padayon usab nga nagpasulabi ang hanging amihan ug easterlies. Tungod gihapon sa amihan, mabatyagan ang kabugnaw sa hangin sa pipila ka mga dapit sa nasod, ilabi na sa taga-norte. Ganihang buntag natala ang 12.9 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Diin susama ang temperatura nga natala kagahapon. Matod sa Pag-asa, kini karon ang labing ubos nga temperatura nga natala sulod sa amihan season. Apan paabuton nga mabatyagan ang mas tugnaw nga panahon sa musunod nga mga adlaw ilabi na karong Domingo. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, uwanon gihapon ang halapad nga bahin sa Samar ug Leyte provinces. Adunay kusog nga pagbundak sa uwan sa pipila ka mga dapit sa nasod busa angayang mag-alerto batok sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod.
Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon, mas halapad ng pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.